Good morning guys. Sunday morning, maulan dito sa amin. Vlog tayo. Like, share, and subscribe and hit the bell sa channel ko, Simply Sabong. Usual sa mga disclaimers, iba na lang ang mga panoorin yung channel kung ayaw nyo yung content ng channel ko. Okay. Good morning. I hope everybody's okay and happy. Topic natin ngayon, sportsman versus gambler. Ayan. Magandang daan. Kasi marami na iba-iba naman ng mga tao, iba-iba utak, iba-iba breeder, iba-iba nagsasabong. May mga nagsasabong na diversion. Tulad ko, diversion lang ako. Meron naman nagsasabong para mawala stress. Nagmamanok yan para mawala stress sa farm. Ako rin, ganun din. Meron naman mga nagsasabong na gambling ang dating sa kanila. Marami tayong nakikita dyan. Yung mga sa malalaking derby, maski sa malilit na derby, sa mga hakpat, kung pumurada, saksakan ng laki. Gambling sila. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga tinatawag na big time o big boys, they gamble a lot. Kaya tinawag silang big time. They bet. Mga high roller sila kumbaga sa casino. Me, I really don't like gambling. Sabong sa akin is sport. Kasi pagka sport ang dating sa'yo, matalo't manalo ka, you're still happy. As long as your chicken nag-perform ng maganda. May mga manok, may mga sitwasyon na sentensya o panalo o resulta ng sabong na ng manok mo na good loss and bad win. Ayan. Tandaan yan. Mas maganda sa akin, for me, at sa grupo namin, more on entertainment sa amin yan saka diversion. Dati, nung maliliit ako, makikita ko patawag pa nun sa mga manok na ganyan, Texas pa kung tawagin yan, uso pa mga pulo noon, yung mga natutulog na itim, balulang, camarines. Kukunti lang ang hindi gano'ng kalalaking mamusta. Meron ako nakikita mga malalaking mamusta noon. Talagang may pera naman sila. Pero ang gambler kasi, pagka nakalaban niya, lalaban naman niya maski small breeder o kung tinatawag na hindi hobby sa mga ganyan gamblers, kung makakasa ang pera. Kasi sa akin lang, sa totoo lang, real talk lang tayo, pagka gambling ang habol mo dyan at limpak-limpak na salapi na pinupusta mo dyan, you will do everything. They will do everything para manalo sila. Kasi because of the money involved. Kaya yung iba, sila na lang ang naglalaban, pansinin niyo. Kasi may mga financier sila na talagang gambling ang habol. Me, I don't like gambling. Kasi when you gamble, your finances, lagi ko sinabi yan, yung sinauna ko pa mga vlog, hindi stable ang finances mo pagka nagsusugal ka Hindi magiging stable yan. Saka mabigat yan pagka you got hooked sa gambling sa sabong. You will seek professional help. Marami ko nakitang ganyan, sumemplang. Talagang, kasi alam mo naman, nakikipagsabayan sa mga ibang tao, sa malalakas magsugal. Sa akin, manok at manok lang ang naglalaban.
Hindi involve ang tao dyan, hindi involve ang emosyon. Kayo, ako naman, laban ako sa lahat eh. Kahit sino, lalabanan ko. Basta't eto lang ako. Ewan ko yung mga kasama ko, yung mga medyo nakakasilip sa akin sa mga laban ko, bahala sila kung papago sila. Madali naman mapago eh. Minsan, nalyamado pa nga. Iba ang sport na sabong kaysa sa gambling na sabong. Tandaan nyo yan. Ang gambler, gagawin ang lahat para manalo because of the money involved. Pero sa totoo lang, pare-pareho na mga manok ngayon, Brad. May mga kilala nga ako eh. Ito, marami magpapatotoo nito. Sa Iloilo, sa Ilocos, pagka dumayo yung mga big time endorser na yan, yung mga gambler na malalaki pumarada, na iba nagpapasabong, hindi sa kanila, hindi sila makascore, hindi sila maka-champion. Pero pagdating di sa bunga, sila nagpapasabong, sila na lang naglalaban because of the money involved. Ayoko niyan. I breed chicken, I raise chicken for myself, not for anybody else. Kaya ako, maselan ako, kapangpangan ako from Guagua. Kasi di sa Guagua, maraming ano dyan. Sa Pampanga, maraming magagaling na manok dyan. Una, kasi because of the bases. So, sa maraming bases, port, maraming magagaling na manok. Kasi importation. During our time, nung panahon pa namin sa nakikita ko, chewing ko, yan, ng mga early 60s, nakakakuha sila ng manok sa mga bases. Yan. Along Cavite yan, may Sangli Point yan, kaya maraming magagaling magmanok dyan. Yan, sila Manfred Magbuhos, si Alin Charing Magbuhos, yan, si Mang Asli Arayata, yan. Maraming manok sa mga malalapit na basta may mga port. Kasi the importation of chicken, madami, mabilis. Limited ang importation nun. Hindi ka basta-basta makakapagparating ng import ng manok during that time, ng mga panahon na. Magaling sa selection nun, si Galo Meliton. Kapitbahay namin yan, dun sa Hoxon. Ang tawag pa sa recto nun Ascaraga. Ang pinaka-business center nun, Escolta. Makati, Cubao, kung ano puro talahib yan. Puro talahib yan. Escolta nun. Kaya pagka ang mamit daddy ko, alahero kasi namin ng mga Bilayo. Diyan sa Escolta, si Ding Bilayo, si Mr. Silyong ko na mamahala, si Man Rudy Bilayo, yan, nagsasabong yan. Nakuha ko pa nga yung pendant ng solid gold na na manok. May regalo ko sa kaibigan ko na mayapa. Yung anak niyan, alam ko nagsasabong, yung Raymond, yung mahilig sa barbell. Anyway, mas maganda sa akin lang, para sa amin, kaya kami tumatagal, kaya lang lumalaki pusta, nagbabakas-bakas kami ng mga magkakabarkada. Pero ako, minimum lang ako. Pero yung manok kung dinadala sa mga labanan, fight all yan. I see to it na maganda ang pagkakahanda, maganda pagkakapoint, maganda pagkakatari, at maganda bloodline ng manok ko. Hindi naman nakakahiya naman kasi sa mga papago sa manok ko. May gambling involved pa rin pero talaga high roller ka kumbaga sa casino, hindi na maganda yun. Marami nag-iba dyan, kaya
might as well, kung kayo gusto nyo tumagal sa mundo ng cockfighting, you better alalay lang kayo pagdating sa pusta. Bayaan mo yung iba, bayaan mo silang mga big boys, okay din yan. Marami naman tayong kaibigan na big boys na lumalapit sa akin, kumukuha rin ng mga bloodline ko, nagtatanong din sa akin kung paano gagawin sa mga manok nila. Okay lang yan, buhay nila eh. We have the freedom to choose kung ano gusto natin gawin. May kalayaan tayong magdesisyon para sa atin. Nakita ko lang dyan kasi marami ko nakasama dyan, mga taga Kainta, mga taga Bacolod. Alam mo naman sa Sabungan, boss, kulang tayo na ganito. Ikaw, larga ka ng larga. Yung mga nakikita kong ganyan gumigit na, karamihan ngayon ang tawag busabos na. Dahil ubus na. Kaya ako, I like working on the side. Ayaw kong gumigit na dyan. Pwera lang, pagka nagkakatuwaan ka, may birthday ko, birthday nina, ako nagbibitiw ng manok. Pagka nagbitiw ako ng manok, matatalo rin. Pero lamang sa panalo. It always give me a good show. Kasi nakauna nga ako eh. I was born 1950s eh. At inabot ko yung mga sinaunang mananabong, mga tinatawag na legend yan. Dad ko kasi connected sa mga Araneta na nagpapadala ng mga industrial agricultural equipment sa Bacolod, sa Iloilo. Kasi tayo noon nung early nung 60s, sugar producer tayo. Sa Pampanga, maraming sugar mill yan, tubuhan yan. Sa Iloilo, tubuhan yan. Bacolod, tubuhan yan. Kaya nagkaroon ng salitang sugar mommy at sugar daddy, asukarera, sugar lang tayo. Medyo nakauna at nakaipon. So, mag-isip kayo. Choice nyo. If you want, kung anong gusto nyo gawin sa larong sabong. Ako, sport yan. Or gambling. Okay? Shank selection, pahabol. Pagka namimili kayo ng shank, isa sa pinaka-importante, tignan nyo yung talampakan. Kailangan malalim. Mas gusto namin yung malalalim ang talampakan, saka kung maglakad na ganyan. Para nandidire, umapak sa lupa. Mahaba, na gumaganyan. Ayaw namin yung malalaking may nakabukol ganyan. May flat-footed at meron din magaganda may mga flat-footed din na manok. Pagka malalaki ganyan, flat-footed yan. Mabagal sa unang paluan yan. Kumbaga lamang yung malalalim ang talampakan ng manok at magaganda daliri sa unang paluan. Tandaan nyo, ang talim ng tare, bra. Walang magaling dyan, walang bloodline, walang imported dyan, walang kusino-sino. Pagka naunahan ka, ang talim ng tare at ang lambot ng singit at kili-kili ng manok. Okay? I hope you got my point. Shoutout tayo. Baya family na Mandaluyong, mga gumagawa ng tariko. Ton Cadinilla ng Jansan. Yan. Nakapagpatayo ng bahay at lupa yan dahil sa sabong. Matalino, nakikinig sa akin na invest your winning. Ilang beses nag-champion yan. Jim Clem, of course, Mr. Jim Clem, salamat. Thank you for your responses and yung mga nakaka-chat ko yan. Known for his Jap and Macrae. Carlo Manawag of Kapul Samar. Joe Marcese of Baseco, Tondo, Manila. Marami kong kamag-anak dyan, lalo na sa Balot. Yan, marami kong kamag-anak dyan sa father side ko.
Joel Pio, Melvin Baca ng Sampaloc, ngayon pit manager yata ng mga sabungan dyan sa Cainta. Roy Ordonez, Carding Mendoza family, yan, mga legendary manary ng pamilyang yan. Sila Richard, saka sila Benis. Isang pamilya yan, magagaling manari. Sila mang Carding Mendoza ng La Loma. Milton Ramoso, Brother Jimmy Lacao, and Humphrey Dwight Pilapil. Mabuhay kayo. Shout out to kayong lahat. So, I'll see you again. Mahalin natin ang kultura natin. Mahalin natin ang bansa natin. Huwag natin kalatan ang environment natin. Magmalasakitan tayo. Tulungan natin yung mga bahay ampunan, orphanage, malalapit sa inyo. Yung mga children, cancer foundations, mentally and challenged children foundations, tulungan natin sila. Para athletes, sarap ng feeling na namimigay kayo. Home for the aged, mga Silver Acre, maraming mga foundations na ganyan. Tulungan natin sila. They need something. And we have to share and give back something to society. Share all blessing. I'll see you guys again. Peace and love.